Magandang gabi, kapatid kaibigan. Ako nga po pala si Brother Albert na magbabahagi ng maikling salita ng Diyos sa gabing ito. Ito po ang aking unang episode ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng video. At ang episode pong ito ay pinamagatan kong Mahal Ka ng Diyos. Kapatid kaibigan, ikaw ba'y naghahanap ng katotohanan at kapayapaan ng puso at isipan, katiyakan ng iyong kaligtasan ng iyong buhay ng iyong kaluluwa? Kapatid, si Kristo ang katugunan sa lahat ng hinahanap mo, na kung saan siya ang nagsabing, ako ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yan po ay natala sa John 14:6. Kapatid kaibigan, alam mo bang mahal ka ng Diyos at may magandang plano siya sa iyo? Ang pagmamahal na ito ay pinatunayan niya sa iyo at sa akin nung ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, na kung saan ay sinabing, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid kaibigan, alam mo bang ikaw at ako ay nagkasala? Yan po ay sinasabi at pinatunayan sa Roma 3:20, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ayon pa nga po sa Roma 3:23, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos. At alam mo pa kapatid na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ay sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam mo ba kapatid na may nagbayad na ng ating mga kasalanan, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung namatay siya sa krus nung tayo'y makasalanan pa. Yan po ay natala sa Roma 5:8. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa iyo na makasalanan, upang iharap tayo sa Diyos at makalalapit na tayo sa Diyos. Yan po ay natala sa unang Pedro 3:16. Alam mo ba, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ito ay biyaya ng Diyos. Ito ay ipinagkaloob. Ito ay libre. Hindi ito nakuha natin sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. Sapagkat natala nga po sa Roma 3:23, walang mabuti, walang nakapasa sa pamantayan ng Diyos. Kaya po itong binigay at regalo ng Diyos na kaligtasan ay matatagpuan sa Efeso 2:8-9 na nagsasabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Bilang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, ang regalong ito ay kailangan nating tanggapin. Pero paano natin ito matatanggap kung tayo ay makasalanan? Kaya nga po kailangan tayong magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang sabi po sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos
upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Yan po ay sinabi sa Gawa 3:19. At sinabi pa po ng kasulatan, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kapatid, kaibigan, gusto mo bang tanggapin ang regalong ibinibigay ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang pagliligtas sa iyo? Nais mo bang siyang tanggapin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung ang sagot mo'y oo, maaari ka bang sumabay sa akin sa maikling panalangin ng pagtanggap? At ang panalangin ito'y ariin mong iyong panalangin. Kung iyan ang nais mo, ako ay mananalangin at ikaw ay sumabay. Panginoong Hesus, nakilala kong ako ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyong biyaya, gayon may minahal mo ako at idinulot sa akin ang kaligtasan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at linisin mo ako at hayaan mong ilagay ko ang aking buhay sa iyo. Yamang itinanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Hinihingi ko po ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ito'y inusal mo ng taimtim sa iyong puso ang panalangin ito, ikaw ngayon ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kaya ikaw ay napapabilang sa pamilya ng Diyos sapagkat ikaw ay tumanggap na sa iyo. Salamat po sa inyong pakikinig sa maikling mensahe ng Diyos. Ito po ang aking unang episode sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng video. Sa kalooban po ng Panginoon, ako po ay magda-download ng isang video bawat linggo o 4 na beses sa loob ng isang buwan. At may iba-iba pong topic na tatalakayin. Salamat po sa inyong pakikinig sa maikling mensahe ng Diyos. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Amen.